Umaga pa sila sa ospital. Hanggang ngayon, di pa nakauwi. Masama siguro pakiramdam ni Tanda. O dahil sa paa niya? Ha? Dahil sa paa niya o masama? Ewan ko ba, hindi ko naintindihan. Ano yan? Yung paa niya, tumaba yung isa. Ah, baka yun. O, paglagay, mula nung nilagay na ng ginger, Oo. o, doon nagsimula. 3 araw siya naglagay. Blininder na dyan na, tapos sinilog niya doon sa paa niya. Ayun, Oo. tumaba. Pinabilingan niya ako ng malalaking kunin mo, sabi niya. Oo. Press na press. 2 beses ako bumili no. O, nilagay na lahat yung sa paa niya. Yun, kung sino nagsabi sa kanya, mga kaibigan niya sabi. Bigo. Nasobrahan sa gamot si Tanda. Oo. Masama din masobrahan ka sa gamot na isipin mo nagagaling ka sa gamot. May gamot na siya pang doktor. Gumamit pa siya ng luya. Oo. Takot mamatay, baka lalong mamatay. Kaya na. Ngayon lalo siyang na ano. Yung paa niya tumaba. Ako naman yung dito ko bumalik oh. Ano yan? Yung masakit sa ilalim. Binilang ko ng cream. Nawala yan dati, ngayon bumalik eh. Na aksidente? Hindi. Parang nabigla lang yan dumating. Dito sa iba dito. Diyan sa joint. Sa pagod siguro pag maneho? Hindi. Parang sa pagtulog ko yung nakaganon ako, pagkagising ko mas sumakit. Hanggang ngayon hindi na naalis. Baka napasokan sabi ni Mrs. Nangkwan, aircon. Ay lahat ng cream pinahid ko na dyan eh. Matatanggal din yan. Ngayon binilihan ko na naman ng cream. Ngayon lang sumakit? Oo, kagabi. Dahil sa pagtulog mo, nadaganan mo yan. Siguro. Kasi masarap na ang tulog mo ngayon eh. Oo. Wala nang iniisip na maraming utos. Pero kaninang umaga, mga alas 9, tumawag si Tanda sa akin. Sabi niya, bili ka ng Arika. Bakit ikaw tinawagan? Wala siya, nandun sila sa hospital eh. Tapos sabi ko, madam, wala dito yung ATM sa akin na kay Abu Sama. Sabi niya, tawagan ko si Junaina. Sabi niya, wala kang pera? Sabi ko, wala. Hindi ako mag-abot. Wala akong pera ka. Kaya matagal niyan magbayad. Si Tanda. Sabi ko, wala. Minsan Wala nakalimutan niya. Tapos tinawagan na si Junaina. May 100 si Junaina. Sabi ko, nangungutang ito si Junaina ng 300 sa akin. May pera pa naman. May pera naman eh. Nangutang din yan sa akin. Oo. Nangutang sa'yo? Nangutang 300. Napautang Sabi mo? ko, wala. Pinadala ko. Nung binayaran ako ni Junaina, ay kwan? Sema? Sema, pinadala ko diretso kasi yung anak ko, ngayon katapusan, exam niya. 18,000 kailangan pera. Kaya pinadala ko 2,000. Kaya. Mabuti na kay Junay na siya maghiram. Oo. Kasi nandun naman sila kaysa sa driver. Huwag ka magpahiram dyan, matagal yan. Doon siya naghiram kay si Tanda, doon naghiram kay Junaina. Bumili ako 40. Binalik ko yung sukli, 60. Sabi ko yan, sukli ng pera mo, Tanda. Ayan ang resibo. Singilin mo si Tanda, sabi ko. Sabi, hindi mo ako pinautang. Sabi ko, paano kita pautang? Hindi ko pala may pera, oh. Diyan nagutang si Tanda sa'yo. Pag si Tanda umutang siya, may pera ka. Ayun yun. Yung 50, yung tag 50-50? Ang alin? Ang binigay na siya, tag 50-50, 100. Hindi, 100 buo. May pera rin siya. Kasi yung biniram niya sa akin, binigay ko 50-50 yun. Ay ba yun? Iba. Tinagod niya siguro yun. May pera siya. Hindi, mula niyan dito siya Busama, hindi na yan nagutos sa akin ng loan. Kaya Busama na. Kaya Busama. Kaya, ewan ko, saan niya kakuha ng pera? Meron din siya sa akin 200. Next month bayaran, pero sabi ko ipadala mo sa kapatid ko. Ako, wala talaga, kailangan ko. Na-stumble lang yung kuha kasi sabi ng anak ko, hindi pa ako magbabayad ngayon. Tapos,
Sabi ko kay Sema, kailangan mo pera ito, 1,000 kunin mo. Kasi next month pa ako magpadala. Kasi Sema, kailangan pa naman niya kasi sa ikama niya. Bayad siya ng bayad doon sa mga tao. Pero hanggang ngayon hindi pa natapos. Kaya nga daw, hindi pa Delikado yan eh. Oh, dati na siya na-scam sa ikamar. Oo. Delikado yan eh. Delikado. Basta ganyan. Pag naningil sila ng pera, ala, sige, pera. Pag nakuha nila yung pera, ay stun ni. Tapos black lumayo. Oo. Wala ka nang magagawa, hindi mo Oh, mahabol. pimus kila, soya kila, stun ni. Mahirap pag Pero di mo pag silang, magbayad ka muna ng 3,000 gano'n kasi para ma-process na. Oo, Tatawag ganun. sila araw-araw. Pag nakuha nila yung 3,000, ikaw naman ang tatawag, stun ni. Hindi, kailangan sa office tulad ng pinuntahan ko. Ah, Ipaprocess, magbigay ka halimbawa sa kanya. Mm. Ipalagay natin 10,000 o magbigay ka ng kalahati. Oh. I-process nila na yon. mm. Tapos yun, bigyan ka ng maximum kung ilang buwan dapat mapulipid mo, 2 months. I-process nila na yung ibang processing dun, hindi naman biglaan. Yan, Pero sa kanya, ewan ko. Hindi pa nagawa. Tapos nagsahod siya nung 24, pinayaran niya ako. 25, ipinadala ko na. Nagiram din sa kanya si Junain, 700. Sino naghiram? Si Junay na? Oh, babayaran niya na pagdating niya sa Diop. Kasi pambayad yun ng bahay ni Saima. Sa Hiram, akin, 300. Wala hiram. siyang naman sa akin. Hiram sa'yo, hiram sa akin. Tapos pagdating ng sahod, pangbayad niya pa ng bahay niya. Naku, Wala pa siyang pan. ewan ko kay Junain na. Ang gulo. Ako wala akong pera, sinabi ko sana. Kung meron ka ako, bakit hindi? Tiyan mo, si Sema hindi naman nanghiram sa akin. Pero meron akong pera nakatago. Ay hindi ko pa kailangan. Kailangan ko pa sa next month. O sabi ko sa Sema, hiramin mo 1,000. Hindi ko pa kailangan ngayon. O sige, tamang-tama sabi niya, may babayaran ako sa ikama ko. Pinahiram ko. Ay nakatulog naman yung pera, nakistambay lang. Kaya nga, kung alam mo sigurado naman magbayad. Oo. Huwag yung magpautang ka, may utang din. Oo, yun. Hindi Dako delikado. Oo, mabayaran ka pero hindi buo. Hindi po. Oo. Ganun, klaro na pag malaki ang pera, 1K. Alam mong tao may utang din. Tapos, Malaki na ang 1K, baka sabi niya sa kanal lang yung iba kasi kuhan. kay Junay na magpautang ka 1K. Oo. Yung sahod niya nga, tapos bayad niya sa bahay. Di ba Hindi siya, ka- hindi niya mabuo? Hindi mabuo. Tapos yung pera na kailangan mo sa next one, baka hindi mo Kaya nga, oo. ma-produce yung pera. Kaya kung magpautang tayo, kailangan alamin din ng kung ilan ang sahod May niya. pera ako, bakit hindi makairam? Pero kaso wala na, pinadala ko na. Or 2 months bago ka Sabi na mabayaran. kaninang umaga, mambababae ka pero wala ka namang pera. So, Si sabi ko, Raul. sabi niya, kaya nagaganyan yung kamay mo dahil gumaga. Si Raul talaga si Junay. Kaninang umaga. Sabi ko nga, gagano na lang ako. Bastos. Tawanan kami doon kasi wala si Tanday, walang tao doon. Ayan, kako, nasobrahan siguro. Malaw ko rin yung Junay na sumisigaw na si Sema sa katatawa. Ang lakas pa naman tumawa si Sema. Oo. Walang pakialam si tatay. Wala yan. Oo. Pag si Tanda dyan, tinatanong niya sa akin kung anong pinag-usapan niya ni Junay na. Sino ang sabi? Si Tanda, pag si- nakita kayo nag-usap doon matagal, Ha? sabi niya, ano bang pinag-usapan nila? Hmm? Oo. Nagtatanong siya. Mga 2 beses pa yan, kung matagal kayo, baka inisip niya kung ano-ano pang pinag-usapan niya. Oo nga eh. Tinatanong niya, sabi ko nagtatanong yan. Minsan di ko na sinasagot, tawag na ako ni tatay, sabi ko. Nagsaselo siya ata. Nakakaano, may relasyon. Oo, kahit si Abo Samad at si Junay, pinag-isipan niya noon na may relasyon. Ano si Junina, yung kamag-anak niya sa Pilipinas, doon siya na in love eh. Sa kamag-anak niya. Ay, kung ano? Kababayan niya. Oo, kababayan niya. Maranaw din. Kilala niya rin daw. Tapos may asawa din. 4 ba yun? 3? May asawa din yung tao. Oo. Kasi nang pumunta kami doon kay Madam Chatia.
Dalawa lang kami ni Kuan. Junay na. Tapos kausap niya yung lalaki. Tapos sabi ko, baka niloloko mo lang itong si Junay na. Sabi ko, may asawa ka. Sabi niya, wala, may asawa ko pero hiwalay na kami. Sabi niya. Sabi ko, wag mong lokohin itong si Junay na. Alam niyo si Junay na kasi nakausap ko yung lalaki niya. May anak yun? 7 ang anak? Oo, Daming anak. marami akong asawa, sabi niya, pero hiwalay na. Sabi ko, pag nag-asawa na, baka nakasal kayo ni Junay na, hiwalayan mo din. Bad trip sa akin yung lalaki. Sabi ko Junay na, huwag mo padala ng pera yan, lulukuin ka lang. Sinabi ko kay Junay na. Pero hindi natin alam, di ba? Ako, maniwala ka dyan. Ako nagsabi kay Junay na, kasi yung lalaki, kailangan yung pera, magpadala ka ako. Hindi, so dyan na, nagbibigyan sa lalaki ng pera. Sayang lang ka kung nagpaguran mo. Ako lalaki ako. Sinasabi ko sa'yo. Hindi, nagbibigyan siya. Siya ang nag-ano sa lalaki. Nagbibigyan. Birthday daw ng lalaki, pinadala niya ng surprise. Oo. Sinurprise niya. Pinadala niya. Tapos maya sinabi ng lalaki, sorry, hindi kita gusto. Ako, pwede ba yun? Na-in-love ka sa taong hindi kanya gusto. Kasi nagsusugal kasi siya eh. Yan ang bisyo niya. Nakaubos ng pera niya. Naubusan siya ng load. Pera. Mabuti naman kung panalo siya. Nananalo, hindi pa siya titigil. Hanggang di maubos yun. Oo, naka-addict man na. Isugal pa niya yung pinanalunan niya. Hanggang sa natalo siya. Natalo ulit kahit manalo. Grabe talaga ang sugal, no? Oo, grabe ang sugal. Pag na-addict talagang tao dyan. Nanalo na, kahit nanalo, sige pa rin. Kasi gustong manalo ng malaki hanggang maubos ang pinanalunan. Wala na. Zero na naman. Zero ang labas mo dyan, zero. Kaya ganun kasi talaga. Habol ka ng habol. Ganun ang itsura ng sugal. Kaya nalulubog, maraming lubog dyan. Kasi utang ka ng utang. Marami. Umaasa ka sa manalo ka. Doon sa kapitbahay namin, si kapatid ni Ben. Sabihin ko sa'yo, hindi alam ng mga kamag-anak niya, naniningil na yung mga utang niya, 50,000. Malaki. Sabi niya, saan mo pinunta yung 50,000? Sinugal ko. Anak ko, Wala ka patay. Minsan makukulong pa. Dahil sa dami na ng utang, pagsugal. Dami ng utang. Kasi hindi na kaya bayaran, kaya kulong. Kaya ibinawal ngayon yung gambling sugal na yan eh. Online sugal. Kaya May mga artista pa na nakasuhan. Kasi maraming nalulung na. Chikas ang gamit nila, chikas. kahit yung pupo tinanggal yung mga ibang malalaking game dyan. Hmm. Unti-unti na tinanggal.